Observe nyo ngayong araw nitong election. Ano yung assessment nyo sa naging proseso ng election natin ngayong araw? Let's start with Professor. Unang-una siguro ng medyo kakulangan sa paghahanda. Kasi may yung iba, may mga pens na hindi nagmamarka, may mga machines na hindi nagpa-function. Kaya may kakulangan kahit pa paano sa paghahanda. Were you able to observe firsthand sa mga ibang polling precincts, sa mga nagaganap, yung mga sinasabi mong mga aberya, yung mga ano ng ating mga kababayan sa pagboto nila today? Earlier this morning, I was monitoring these developments. I was also a guest somewhere in a radio station, and we were actually observing this based on field reports from all over the country, that it's really happening. And I'm also getting in touch with my friends in the provinces that indeed there are some problems in the respective precincts. Ikaw, Patricia, anong naging experience mo sa pagboto mo ngayong araw na ito? Sa tingin ko po naging maayos yung buong proseso ng pagboto. Maraming PPCRV volunteers assistance desk na naka-station sa bawat polling precinct na kung saan yung mga botante pwede nilang tanungin doon kung saan sila boboto. At totoo po yung sinasabi ni Professor Cainghog tungkol dun sa markers. Madali po siyang matuyo, and then mga 20 markers lang ang naka-allot for each clustered precinct. So medyo talaga sa mga markers. Nung nangyari, ano yung mga naging contingency measures na ginawa ng COMELEC para maayos itong naging problema sa mga polling precincts? Dun po sa clustered precinct na inobserbahan ko, nanghiram na lang po dun sa kabila. Kasi yung kabila, marami pa po silang markers. Ayun po yung naging solusyon dun sa problema. If I may ask, as a PPCRV volunteer, ano yung mga responsibilidad na binibigay sa inyo pagpunta nyo doon sa mga polling precincts? For example po, present po kami dun sa PCOS sealing and testing 7 days before the elections. Nandun po kami para i-verify na sealed lahat ng kailangan ma-seal. And then during the election day, as a PPCRV volunteer, meron kaming nakatalagang poll watcher sa bawat precinct. Professor, what is your assessment about this automated elections? Are you for the automated elections? Maganda actually itong automated elections. Siguro nagka-problema lang talaga tayo. Hindi naman natin masisisi talaga yung COMELEC about this. Kasi nagka-problema yung Smartmatic at Dominion beforehand. Meron silang legal problem, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na sa buong mundo. Yun yung nakapag-delay ng mga pagre-review. Kaya siguro ay sa paghandaang maigi at siguraduhin talagang yung magsusupply sa atin ng mga makina ay talagang maayos yung kontrata at maayos lahat ng mga gagamitin. Ano yung reaction mo yung may mga iba kasi pag sinasabi natin na technology, maraming natatakot pag sinasabi natin we will automate, like the elections will automate certain things. What do you observe when you talk to other people and discuss this kind of issue? Natural lang naman yan na nagkakaroon talaga ng pangamba kapag may pagbabago kasi mayroon tayong tinatawag na learning curve, di ba? Sa una pa lang, nahihirapan tayong mag-adjust, pero sa kalaunan ay nasasanay na rin tayo. Kaya naiintindihan na natin yung pangamba ng ating mga kababayan. Patricia, was this the first time na nakapagboto ka o nakapagboto ka last time ng automated election? Nakaboto po rin ako ng manual elections at saka po ng automated elections. Can you run us through, anong nakita mong difference? You voted sa manual elections, then nag-vote ka sa unang pagkakataon sa automated elections ng first time, and now for the second time. Can you give us your observations and your insights on sa pag-ano nito? First of all, nagkaroon po tayo ng clustered precincts because of the automated elections. For example, isang clustered precinct, 897 voters ang kinikater niya. Specific clustered precinct. Ayun po yung unang napansin kong pag-iiba. Pero sa tingin ko naman po, napabilis yung pag-transmit ng election returns dahil sa pag-automate ng elections. How much of a difference was this from the manual elections? Anong nakikita mong difference? Was it faster? Was it easier? It was definitely easier and faster kasi natatandaan ko po noon, 2 a.m., 3 a.m. na natatapos yung bilangan. Pero ngayon, I think kung walang aberya sa PCOS machine, tapos na po ng 10 p.m. or 11 p.m. yung pag-transmit ng election returns. What is your take pag nung may mga ibang sektor na nagsasabi itong pagpasok natin sa automated elections ay mas madali mag-cheat dito?
Ano yung reaction mo dyan? What is your own insights about this? Personally po, sa tingin ko po, ang cheating po din kasi na nagaganap din sa pamamagitan ng vote buying. At kaya sa tingin ko, it doesn't make an impact if it's automated or not. Because if you want to cheat, then you will find a way to cheat. Now looking at election at the whole, nakikita na ba na more of the youth are becoming more proactive, joining sa mga ganitong monitoring, lalo na itong social. Do you see this as a big impact dito sa election na ito? Talagang nakikilahok yung mga kabataan ngayon through social media kapag mayroon nakikitang katiwalian, kinukuha ng video, kinukuha ng picture. Halimbawa na lang ho dito yung aming ginagawa sa Universidad ng Pilipinas, yung aming website, halalan.up.edu.ph, nandun ho yung mga estudyante, naggumagawa ho ng fact check halimbawa ng mga sinasabi ng mga kandidato at nagpo-post ng kanilang mga points of view. Banggit nga ng ating kasamang si Bianca, yun daw mga comments ng ating mga netizens patungkol dito sa isang kandidato na namamayagpag ngayon sa mga partial at unofficial count. Gusto ko ibato sa ating mga panauhin. Cyberbullying nga ba ito matuturing o ito ba ay pag-voice out lang ng sentimiento ng ating mga netizens? And how do you define cyberbullying? What divides being emotional and bullying? Back to you, Robert. Okay, maraming salamat, Cathy. Ayan, cyberbullying. Meron na tayong nakikita ngayon na hinatid ni Bianca na nagkakaroon ng cyberbullying. How do you see this? Is it just ng tao? Is it parang talagang as we see it as bullying talaga in the net? Yun naman kasi yung mga, lalo na ngayong mga politiko, ay dapat silang maging bukas sa gano'ng mga criticisms kasi sila yung nagsisilbi sa bayan. Siguro magtatawag natin yung cyberbullying kung wala na talagang basihan yung sinasabi at talagang paninirang puri na walang factual evidence kumbaga na matatawag. Patricia, what's your take on this? I definitely agree with Professor Kainghog na kung sakaling wala lang, parang basta lang masabi ng isang tao yung nararamdaman niya, wala naman basis. I think that's cyberbullying. Now, going back to social media, its impact dito sa election na ito, has it become one of the avenues already that our people are either commenting on their sentiments sa mga nangyayari dito, sa politics, sa economy, on the whole? Isang importanteng avenue ang social media kung saan nakakapag-comment ang mga kabataan, ng mga tao. Pero isipin din natin yung internet penetration sa Pilipinas ay mababa pa. Kaya siguro ko habang tumataas yung internet penetration ay mas lalaki yung role ng social media sa hinaharap. Although we have made leap dito sa internet, there were at least around 37 million Filipinos online. That is at least 37% ng ating total population. So, do you think that in itself creates a big impact in the way people are now participating in these kinds of events? Definitely, lalo na yung instantaneous dissemination of information. Halimbawa, may nakita kang katiwalaan, may nakitang ginawa ng kandidato, kinunan mo ng picture, pinost mo, nagiging viral na siya in just a few minutes. Like ikaw, Patricia, you have a Facebook page, you have a Twitter account. Yes. Diba? Do you use it a lot? Do we see a lot of the youth or even the older generation using this? Yes. Even my friends na hindi ko talaga sigurado na politically active, nakikita ko sila na nag-like or nagpo-post ng mga katiwalian na sinasabi. Now, you were saying a while ago nga itong participation dito sa social networking sites tulad ng Facebook at Twitter. Do we see this translating offline? Nakikita ba natin, like, ito, partner nga natin dito sa hatol ng Bayan 2013 ng Youth Vote Philippines. Do we actually have a youth vote? Patricia? I can only express my opinion based on what I saw in my own precinct. Pero ang nakita ko po, sir, masyadong mababa yung voters turnout ng mga youth. Mas mataas yung voters turnout ng mga matatanda. Pero definitely, out of 897 registered voters dun sa precinct ko, mga 700 plus yung bumoto, and that's like about 90% or 80%. So it's More than the definitely high. previous, you've seen a leap from the Yes, previous election? dati po na-experience ko yung 100 lang yung dumating.
out of 1,000 registered voters, 100 lang yung bumoto. So it's definitely a shift. Professor, with that in mind, do you see that we are now more educated, more matured, and we are now more aware that itong mga eleksyon na nagaganap dito sa ating bansa ay napakahalaga? Nakikita na ba ng ating mga kababayan niya ngayon? Talagang yun ang nakikita kong indicator kasi kung titingnan natin, kapag midterm elections, usually dapat mas mababa yung turnout. Pero ang taas-taas ng turnout, initially nakikita natin sa mga presinto. So I think that's one indication. They're seeing something good in this country. We are moving forward. So they want to participate, they want to partake in that whole undertaking. Kasi looking at the youth demographics, we are in the technological age and itong automated elections. Do we see the youth actually embracing technology right now? Patricia? Yes, I think so. Yeah. Most of my friends have Facebook and Twitter accounts, and they express their political sentiments through those media. Have you actually, during your experience dito sa pagboto mo today, have you talked to some of your friends, yung mga iba, anong naging experience nila? If this was actually their first time or their second time, what were their experiences? Ano yung mga nakikita mo mga sentiments nila? Ito na po. Most, kasi di ba po long vacation. So most of my friends are either out of town or out of the country. They did not vote. So I don't know if, being active on social media translates to being active, participating in elections. Sama pa rin nga natin si Professor Nelson Cainghoc at si Patricia Benoza. Ito pinag-uusapan natin kanina tungkol nga dito sa social media. Yung maganda kasing kanina na-discuss natin, yung impact nga ng social media, but does that actually translate to people from the net actually being proactive and go vote themselves? Patricia? Yun nga po, nasabi ko kanina na hindi po, sa tingin ko po, hindi po talaga siya nagtatranslate into people actually voting. Kasi nga dahil dun sa long vacation, most ng youth, they opted to take advantage of this long vacation and go out of town. What do you think we should actually do? As a professor, what needs to be instilled sa ating mga students para maging, kasi sinasabi nga natin, kung hindi ka bumoto, wala kang karapatan magreklamo. Although nakikita na marami pa rin nagre-reklamo, pero hindi sila bumoto. What should we actually teach our students in school para magkaroon sila ng proactive approach pagdating sa mga ganitong mahalagang events? Dapat sigurong yung pamamaraan ng ating mga institusyon. Kasi kung maiintindihan nila yon, actually yun ang tinuturo ko sa Universidad ng Pilipinas, Philippine Government and Politics. Pag naiintindihan na yung mga pamamaraan, yung institusyon mismo, mas maiinganyo sila mag-participate dun sa proseso. Kasi nakikita siguro nila after na pagboto, what's next? So hindi nila nakikita yung kabuuan, yung bigger picture, kumbaga. Usually, ano yung mga naging sentiments ng mga estudyante mo pag nakakausap mo sila tungkol dito nga sa eleksyon? Siguro, karaniwan dito is, magmamatter ba yung isang boto ko? Kasi iisipin mo, ganito na ang problema sa ating bansa, yung isang boto ko kaya makakapagbago ng sistema natin. Siguro ang masasagot ko na palagi kong sinasabi, kung lahat tayo nag-iisip ng ganon, walang mababago. Kailangan may ilang tao talaga na magsimula at sabihin, kaya nating magkaroon ng pagbabago. Now, Patricia, you have been a volunteer for PPCRV. Gaano katagal ka na naging volunteer dito? Since 2007 pa po. Now, as a volunteer, nakikita mo ba na more and more people are volunteering for these kinds of work para makatulong dito sa tuwing panahon ng eleksyon? Opo. Ngayon po, napansin ko na most of our volunteers are 18 years old and below, which is surprising. Of course, we do not assign them as poll watchers. They do runner jobs and inutusan lang namin sila. Pero that's very surprising. Pero sa tingin ko po, dahil din summer vacation ngayon, tapos, alam mo yung mga bata wala masyadong ginagawa and their parents are very active in the church, so their parents encourage them to volunteer for the PPCRV. Usually, what are their sentiments? Bakit sila sumasali dito at nag-volunteer ng kanilang oras? For example, ako, mom ko din kasi active sa church. So, iniengganyo lang talaga kami na mag-volunteer and kasama din kasi namin mga kaibigan namin. So,
At patuloy po pa rin kayong nakatutok dito sa special coverage ng Media ng Bayan dito lamang sa Hatol ng Bayan 2013. At kasama pa rin natin si Professor Kaing Hog at si Patricia Benoza at dito dinidiscuss rin natin yung youth vote. Ito, pag-usapan naman natin na prior to today, yung napag-aalaman natin yung mga candidates na iboboto natin. How did you go about dito sa pagpili? What do you look for? What did you look for pagdating sa oras na ito na iboboto nyo yung mga kandidatong gusto nyo? Let's start with Professor Nelson. Talaga yung integrity at competence. Kasi hindi sapat yung integridad lamang. Mayroong ma-integridad at walang kakayanan. Mayroon ding mayroong kakayanan na wala namang integridad, di ba? Mangungurakot lang. Kaya actually, yan ang sinabi ni dating secretary at the late Jesse Robredo na importante magkasama yung dalawa. Kaya sana yun talaga ang mapipili ng sambayan ng Pilipino. How about you, Patricia? Ako po I watched debates and forums at tinitingnan ko po kung ano yung mga stand ng mga kandidato on particular issues. And now, bilang final word, ano yung naging assessment nyo? At what do you think after this process, ano yung kailangan pa natin gawin in preparation for the 2016 elections? Professor. Importante siguro yung proseso kasi kung titingnan natin, medyo nga nagka-problema, nagkaroon ng shortcut sa proseso. Mas importante din ang proseso, hindi lang resulta. Diba? Kailangan lehitimo ang lahat. Importante yung notion ng legitimacy, na lahat tayo alam kung ano ang nangyari, ano ang laman halimbawa ng source code, para matanggap ng taong bayan. May legitimacy yung resulta ng halalan. At pangalawa, importante din na nandito tayo at nagbabantay sapagkat mayroon talagang at ibang mga sektor na gustong i-undermine yung proseso ng ating electoral system. And Patricia? Technology can be an avenue for participation, and I think it made the whole process more convenient and easier, faster. Okay, maraming salamat sa ating mga guests, si Professor Nelson Kaing Hog at si Patricia Benoza ng volunteer ng PPCRV.